Ang talak, 2 beses lamang. Tandaan nyo, 2 beses lamang. 2 beses lamang. Ang format ng talak, kapag sinabing talakto ka o talaktuki, hiniwalayan na kita. Kapag sinabi ng lalaki to, sa puntong mismo yan, hiwalay kayo, nagkahiwalay kayo sa unang paghiwalay. At pag nabigkas niya yung talak, merong 3 months na idda, paghihintay. No? May idda, tinatawag na idda, panahon ng paghihintay, na pwede pang, tingnan nyo ang kagandahan ng Islam. Pag tinalak ng lalaki, yung kanyang asawa, bibigyan sila ng 3 buwan na pagsasama. O kaya dapat manatili yung babae sa poder ng lalaki sa kanyang bahay upang sila'y makapag-isip. Kapag tinabihan niya o di kaya sasabihan niyang babalikan na kita, okay, pwede na silang magbalikan. Pangalawa, kapag binikas niya ulit, talaktuki. Hiniwalay na kita ngayon, hiwalay ka na. Ganun din, pangalawa, may 3 months na naman. At talaku marratain, ang talak ay 2 beses lamang. Kapag umabot sa 3, ito na, subhanallah, malubha. Hindi na kayo pwedeng magbalikan. Pwera lamang kung mapangasawa yung babae ng ganap na pag-aasawa, pagkaraan hiniwalayan siya ng lalaking yun, sa puntong yun ay pwede mo na siyang balikan. Subhanallah, masakit. Mahirap. Kaya huwag natin paglaruan ng talak sa lalaki. Kahit anong pag-aaway, hindi pagkakasundo, huwag mo binibigkas na hiniwalayan na kita. Huwag ganyan. Kasi kapag galit tayo, nabibigkas natin, magsisisi ka. Pagsisisihan mo rin yung mga sinasabi mo. Kasi lalaki ka eh. Dapat alam mo yung emosyon mo. Hindi ka nagpapadala sa emosyon. Hindi ka nagpapadala sa emosyon ng babae sa kanyang sinasabi. Dahil ang alam natin babae, minsan bungangera, kasangkapan nila yung dila, salita. Nagsasalita, ganyan ang babae, nilalabas nila, binobus out nila yung feelings nila. Kaya minsan masasakit sila magsalita. Kapag sinatyan mo at nagalit ka, masisira yung pamilya. Lalo na kung talak-talak, tinalak kita 3 beses. Subhanallah. Ang talak, ganun din, hindi daw pwedeng hiniwalayan ang babae sa oras na siya ay nasa regla. No? Iwasan ng lalaki na hinihiwalayan, tinatalak yung babae nasa panahon na siya ay nagre-regla. Isa yan sa mga panuntunan sa paghihiwalay o pagdidiborsyo.